Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 9:09 na sa aga. Sa Western Visayas, Panay Island, na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsunod mo gid sa maasin watershed. Pinaka-purpose nila ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the Department of I am Health. again standing up. Mapiktahan ang ila freedom of Sa expression. Office of Civil Defense naman po, balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, syudad kag probinsya sang Iloilo kag kutob sa malabutan sang amon pagserbisyo. Ding kaman nga bahin sang kalibutan nagahatag kami sang katahuran, maayong aga, good morning sa inyong atanan. Mga welcome sa isarabalan ka edisyon sa aton nga pagpangalaga diri sa palatuntunan, balita, issue kag iban pa. Adlaw na kita karon sang Huwebes, Pebrero 26, tuig 2026. Mga biyan, inina ang ika-4 kag katapusan nga Huwebes karon nga bulan sang Pebrero tuig 2026. Mangin ko po ninyo, tub-tub alas 9:55 subong aga. Ako ang inyong alaga, JP Hervas. Sa aton mga suki tagpalamati all over Western Visayas, provinces sa Baclan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo, kag subong man sa aton mga kulturan sa Negros Occidental. Good morning, good morning, good morning. Ginatamaw taman sa isa kamay-ayan nga aga ang aton nga mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad nga nagaupod man sa aton nga pagpakalagad pinaagi online. Ang aton nga edisyon kag palatuntunan sa ranga mabatian mga biyan sa 585 kHz sa lisuan sang inyong mga radyo kag subong man sa aton nga official Facebook page ang Radyo Pilipinas Iloilo. Mga biyan sa aton nga pagpangalagad subong nga aga, mangin kaupod naton ang General Manager sang Banjola Pinya Weaving gikan sa probinsya sang Aklan. Ang nasambit nga kumpanya mga biyan ang ginhingadlan nga top seller sa bag-o gilamang natapos nga DTI Bagong Pilipinas National Trade Fair. Hibaloon nato mga biyan kag kilalahon ang ini nga kumpanya. Paano bala sila nagsugod kag kamusta ang ilang pagpadayon? Ano bala ang ila sining sekreto sa kadalagan sa sining bag-o lamang natapos nga pagtililipon sa mga MSMEs dito sa Metro Manila? Kag paano bala ginbuligan sang Department of Trade and Industry ang ila nga negosyo? Inaampila ka mga palamangkutanon nga hatagan sabat sang aton nga bisita of the day, the General Manager of Banjola Pinya Weaving. We have Ma'am Jessithel Faith Banjola. Ma'am Jessithel, good morning and welcome sa pagpangalagad sa programa Balita, Issue, Kagiban pa. Hello, Jeff. Good morning. Maayong agas nga tanan. Pero tayo nga viewers is Radyo Pilipinas. Ayun, ma'am, for those nga, yes po,
For those nga first time po marinig yung Bandiola Pinya Weaving, can you share with us paano po ba nagsimula o paano po ba itayo yung Bandiola Pinya Weaving, and kamusta po yung inyong journey bilang isang negosyo? So, sir, hindi siya nag-start as Bandiola Pinya Weaving. So, yung history po kasi niya, yung mother ko is, yung father niya, yung tatay niya is a farmer. So, nagkaroon siya ng training sa DA, Department of Agriculture, nung something 1970s yata, ganun. Basta bata pa sila, meron na training tatay niya. So, yung parents ng mother ko, nag-scrap, nagkagigi ng dahon ng pinya. So, nag-start. Tapos, eventually, nung nag-start ng family, si nanay at yung tatay ko, nagsimula muna sa maliit na, parang puhunan nila, nag-start sila mag-deliver ng mga raw materials sa mga iba-ibang company dyan sa Aklan. So, yung isa dun, meron pa nga bumati sa kanya, isang manager ng isang co-op dyan sa Aklan, yung Hamco, na baka sa susunod, Boji, ikaw, meron ka ng sariling pahabihan. Sabi pa ng nanay ko, ay, hindi mo posible naman yata yun. Pero simula noon, mga 1980s yata, nagkaroon na siya ng isa niyang maghahabit. Tapos, tuloy-tuloy na po siya. The rest is, naging history na po siya. Pero nag-start na po siya, nag-deliver sa Manila, Batangas, Lumban, ng mga, ng mga tela. Doon po kami nagsimula. Grabe, ang cute ng story, ma'am. No? What started with in farming, naging supplier, naging hanggang sa naging Bandiola Pinya Weaving. So, isang maghahabi lang yung pagsisimula ng journey na ito. Ma'am, sa atin namang mga kapatid, no, na excited malaman, ano ba yung mga produktong tinitinda or sinusupply ng Bandiola Pinya Weaving? So, sir, ngayon, sinusupply po namin, as usual, yung tela talaga namin, pinya silk. Pero rin po kaming tinatawag na pinya orig, which is that 75% pinya and 25% silk. May pure pinya din po kami, which is the 100% pinya. And meron din kami mga suksok, yun yung hinahabi ng mga, mga weavers namin na meron ng design, kasama ng design. Yun po. At ngayon, meron din kami ibang produkto like fans at bags. Yun po. Meron din kami mga barong ready to wear na mga damit, kimona. And now, pinasok na po namin yung accessories. Last 2024 po, na gumawa na rin po kami accessories galing po sa mga ritaso ng pinya. Ayun. So marami-rami na po yung produktong na-produce ng inyong kumpanya, and for sure marami na rin pong maghahabi ang natulungan ng inyong negosyo. Yes po. Ayun. Ma'am, sa mga excited naman na malaman yung naging journey niyo, how's your journey so far? Considering na meron na ngayong mga online shops, no, na nagtitinda rin ng mga fabrics, at the same time, nagtitinda rin ng mga murang barong. How's the competition or how's the journey so far? Actually, sir, hindi talaga siya madali. Lalo na nung yung kasagsagan na ni-require ni President Marcos yung uniform na Monday na talaga kasuotan. So yung ginawa namin noon, sabi namin noon, hindi naman pwede na basta-basta na lang tayo mapapa-down sa ganung klaseng Pero iba pa rin kasi pag sinabi niyo pinya, kahit marami namin customer nagsasabi sa amin, ay pinya yan naiintindihan naman bakit siya mahal. Meron namang ibang customer nagreklamo, apaka-mahal naman. Pero wala ganun talaga siya. So, yung ginagawa namin, yun yung na-inspired kami dahil sa accessories namin. Inspired namin siya. Kahit papaano, meron kayong touch of pinya in small details of mga, touch of pinya. Yun na lang po. Ayun. Ma'am, let's talk about the journey naman with the Department of Trade and Industry.
kailan po nakilala ng Banjola Pino Weaving yung DTI or kailan nagsimula yung partnership ninyo sa nasabing ahensya? So nag-enter si nanay na 1980s sa negosyo. Then part of early 2000s, registered na siya DTI. Pero never siya nag-take risk sa mga trade fairs. So thankfully for DTI Aklan, nung after pandemic, new normal, 2022, nakasali kami sa Aklan Day, dun sa Aklan. Dun kami simula nakilala. Parang nga sabi pa niya, sino to? Kasi bago kami, sir, hindi kami talaga kilala that time. So meron na kasing nakatayo ng mga pinya industry rin nandoon. So sila kilala na, napapadala na sila sa ibang lugar, ganon. Kami, parang saling, pusa lang kami that time. So dun kami nagsimula ni DTI. At very thanks for DTI kung hindi po yung nasimula noong 2022. I don't think so kung meron kami ngayon parang feeling ko hindi siya ganun yung impactful po yung nangyari sa negosyo namin kung wala yung help po nila. Ma'am, aside po sa itong pagsali sa trade fair, maybe ano pa po yung other interventions na inintroduce or inihatid ng DTI sa inyo? Actually, meron po silang every year na program na tinutulungan nila po kami mag-innovate ng mga products namin, mga designs. Meron silang binibigay sa amin ng mga designers na tinutulungan po talaga kami, and every trade fair nilalabas namin yun. And thanks to God, nakikita ng mga tao at binibili naman po. Yun yung isa sa mga nakikita kong good na ginagawa ng DTI sa amin. Hindi nila kami pinapabayaan naman po. Ayun. Ma'am, recently, you joined at isa kayo sa 15 MSMEs coming from Western Visayas to represent our region sa katatapos lamang na DTI Bagong Pilipinas National Trade Fair. Kamusta po yung experience ninyo sa nationwide na fair na ito? So we got to know the National Trade Fair kasi through DTI Aklan. They invited us. So we participate naman, we applied. Tapos usually na-encourage kami dahil sabi nila 317 yung last year nung sumali. Tapos nung pumunta kami, it was 335 participants, if I'm not mistaken. Kasi yung kagandahan din kasi free yung booth namin. So, maganda. Tapos, yung pagsali namin doon, napunta kami sa special setting na ang venue. Which is, parang na-discourage kami ng konti. Kasi nga, napalayo kami sa mga Aklan industry. Kasi lahat na nakasali doon na Aklan industry, magkakatabi sila. Tapos kami yung napalayo. So parang rin kami oh my gosh, na down kami. Pero syempre, with the help of DTI, sabi nila, make it happen, innovate nyo lang, kaya nyo yan, gano'n. So, we offer the rest as the history na lang po. Tapos, and thank God, nagkaroon kami ng book orders from institutional buyer. Tapos, we're happy sa kasi yung effort namin naging kasi yung preparation kasi namin, sir, hindi talaga umabot ng 1 month yata kasi during the invitation to DTI Aklan, trade fair po namin sa Kalibo no that time, si Ate-Atihan. So, conscious siya kami, oh my gosh. Kasi naka-ready sa akin, July. Kasi yung last year is July. Naka-ready po sa amin is July pa. So, yung hinahandaan na po naming trade fair is April, which is our Aklan Day sa Aklan. So, nung naraman namin February, oh my gosh, February agad. Pero syempre, hindi na kami yung requirements, inayos po agad namin. So, yung magandang malaking tagumpay sa amin, hindi na sa amin, sa farmers namin, sa weavers namin, sa marketing, at sa mga namin. So, apakasaya lang po kasi na-appreciate siya at nabili ang mga gawang kamay ng pinya, di ba? Siyempre kasi yung lahat talaga ng na produkto namin is gawang kamay. Tapos, isa pa kami sa inscribed na UNESCO Intangible Cultural Heritage. So, very big deal po talaga sa amin. Ayun. Ma'am, did you expect na kayo yung magiging top seller despite the
earliest nga na discouragement kasi nasabi mo nga nahiwalay kayo sa other Aklan industries who participated din sa event na ito? Actually, sir, no. Never. Kasi din yan, discourage na kami. Nakita namin yung booth namin, napahiwalay kami sa mga taga-Aklan. So, kasi pag sinabi mo, asan yung mga pinya? Sasabihin nyo sa part nila, hindi sa amin. Kasi isa na lang kami doon eh. Sa parang isang hall na yan, iisa lang kami doon. So, very, talaga na never kami nag-expect na ganun yung namin, napuntahan namin. Kasi nung nagkaroon kami ng book orders, di namin ina-expect na bibilangin siya. Kasi kala namin sales lang. But, yun nga po, very, sabi na lang, blessing in disguise yung nangyari yata na napahiwalay po kami sa mga, Aklan industry at na lang po, napunta kami sa special setting. Ayun. Ma'am, to clarify, last year, sumama rin po kayo sa event na ito? Hindi, sir. Nalaman ko lang, kasi that time po, sir, nung merong NTF, hindi namin siya, tinawag nito, naging priority kasi merong invitation sa amin si Aklan Provincial Government na sumali sa isang fair. So, lahat ng industry nandoon. At isa sa sikat na parang fair doon po. So yun po yung tinarget po namin last year. So this is our first time na sumali po sa National Trade Fair ng DTI. And then the first time din po na sumali sa isang national din na trade fair, not only by DTI. Sir. First time, yung lahat na region po nandoon, first time po namin. Wow, what a start, no? Para sa inyong negosyo na makasungkit yung Top Seller Award for this National Trade Fair on your first try na pagsali sa aktibidad nito. Ma'am, let's talk about the challenges. Earlier, na-share mo na yung ilan sa mga challenges. Yung existence ng competitors offering the product in a cheaper price. But you insist, iba kasi yung gawang kamay at made by pinya talaga. Kamusta so far? Other than that, ano pa yung mga challenges na nakikita natin? Actually, sir, medyo wala naman kasi pare-pareho pa rin naman kami. Lahat na ng pinya industry, hirap dahil sa existing ng ibang fabrics. But we manage pa rin naman po. Malaking tulong talaga, sir, yung pag-inscribe sa amin ng UNESCO. At isa pa po is total of 3 na geographical education in the Philippines, isa yung Aklan Pinya Handloom. So, yan yung pinagmamalaki na lang po namin. Kung nagmamarket kami sa customer, ma'am, UNESCO kami. Or kami, GI po kami. GI accredited po kami. So, hindi po basta-basta yung products namin. Ganun na lang po yung ginagawa po namin. Yung iba na-encourage talaga, ganun. Kahit mahal siya, na-encourage nila. Kasi alam talaga nila eh. Di naman kami i-inscribe ng UNESCO without for a reason. Or di naman kami bibigyan ng GI kung hindi siya worth it bilhin or it take risk. Kasi nasabi nga sa customer namin, ma'am, magpipinya kasi cut ka na. Ginaganon namin sila. Kasi ma'am, di ka basta-basta. Ay, kung bibili ka kasi ng pinya, hindi na rin kasi like masasabi na nakabarong ka tapos pinya, iba na impact ng tao sa'yo. Uy, nakabarong ka tapos pinya pa. Iba talaga yun. Ginagano namin yung mga customer po namin. At iba rin yung dating na mayroong geographical indications or GI yung produktong nabili ninyo. Ma'am, sa mga kapatid natin na curious, bakit nga ba mahal yung mga produktong gawang pinya? And some would say, lalo na pag mula talaga sa Aklan. Aside from that GI indication, what explains po sa costing ng product nito? So, masasabi ko lang yan, sir. Siyempre, gawang kamay siya. Di basta-basta yung yung mga pinagdadaanan ng mga farmers namin, mga weavers namin. Tapos yung may mga designs pa na komplikado na kasama pa talaga sa paghabi nila. Yun po talaga yung nagpapamahal sa yung effort ng tao, yung labor ng tao. At
yun po talaga yung masasabi ko na po. Tapos, because hand-woven po siya at may quality po talaga eh. Ayun, quality comes with a price, no? Hindi naman yan na, Yes po. kumbaga, isang araw lang na ginawa or minuto lang na ginawa. But ilang kamay or ilang oras na pinagpaguran po yung actual product na nabibili natin. Ano kasi sure, hindi lang siya one step eh. Step by step po siya. Marami pong steps para magkaroon ng isang tela. Kung kala lang nila sa paghabi lang, hindi po. Meron pa po kaming scrapping. Pag scrapping, wawash pa namin. Ibibilad pa namin yung pinya. Pag bilad ng pinya, iwawarp pa namin sila. Pag warp, may knotting pa. Until ilalagay pa siya sa sa hand woven na namin. Tapos, di kamay pa rin po. Hindi po kami nagmagawa ng machine. Ma'am Jessica, as we speak, saan na po nakarating yung mga produktong pinagmamalaki ninyo? I think hindi ko na po masabi kasi marami din po kasi mga designers na bumibili na rin sa amin. And hindi ko na po alam kung meron ng saan. Pero meron kami umorder naman sa amin internationally naman. Tapos meron ding yung pinakasikat po namin na nagpasikat po sa amin. Yung isang designer na si Sir Leslie Mobo, pinasuot niya po yung tela namin. Niyari niya kay Miss Don Solweta. Doon po kami para nag-boom. Ayun. And sa mga kapatid naman natin dito sa Western Visayas na nais makabili ng product ninyo, can you give us, ma'am, a glimpse of the prices? Gaano po ba yung pinakamura or pinaka-affordable na produkto ng Banjola Pinya Weaving? So, yung pinakamura namin produkto versus our accessories, nag-range lang po siya ng 250. Ang pinakamahal ng accessories namin is 2,500, which is our necklace. Yun po. Tapos, kung sa textile po namin, po kami, nare-range din po sila ng 3,000 pesos until mga 20,000 po. Ganun. Wow. So sa mga kapatid natin, ma'am, no, na especially sa mga government employees who are required, no, to wear an ASEAN costume every Monday, so pwedeng ma-consider yung product ninyo, lalo na't parating na yung mga clothing allowances, no? 3,000 makakabili ka na ng simple na product ng Banjola Pinya Weaving. Yes po, meron na po kayong touch of heritage na po at magandang at quality pa po. Ayun. Ma'am, for those who are planning to support your business, aside po sa mga trade fair dito, paano po ba makabili ng produkto ninyo? So, we have a Facebook, which is Banjola's Pinya Cloth Industry. Tapos, meron din po kami Instagram, which is Banjola's Pinya Weaving. Pwede po kayo doon mag-inquire sa amin. Sasagutin naman po namin yung mga inquiries po niyo. Or may gusto kayo pagawang designs, ready po kami. Hanggat kaya po namin yung designs na gusto po ninyo. Ma'am Jezebel, you shared with us yung mga challenges and how you were able to cope up sa mga challenges na ito. Sa mga kapatid nating nagsisimula bilang mga local MSMEs from a startup sa ating mga pagninegosyo, ano po ba yung mga tips na pwedeng ibahagi ni Ma'am Jezebel kasunod din ng success ng Banjola Pinya Weaving? All I can say is trust God and trust the process. Kasi huwag ka mahinaan ng loob. Sumimula rin kami na walang pumapansin din sa amin. And till nakabot namin to. Di naman kami nagsimulan agad ng boom. Di agad. Trust the process lang po at mararating din yun ninyo. Mas baka marating nyo pa yung malayo pa sa narating namin. Just to trust the process, believe in God, just pray for good for your business. And trust your product. Yun talaga po. Trust your product. Ayun. Trust God, trust the process, and trust your product. May the consistency na ibinahagi ninyo ay maging inspirasyon din sa iba. No, na nagsimula rin from simple farming to a supplier. Ngayon, isa na sa mga tinitingalang Pinya weavers.
mula sa probinsya ng Aklan. Ma'am, for sure you are not alone in this journey. Marami pong tumulong sa Bandiola Piña Weaving para makamit ang tagumpay bilang isa sa recently awarded top seller sa Bagong Pilipinas National Trade Fair. May we know, ano po yung mga nais ninyong pasalamatan or sino-sino po yung mga luyag ninyong pasalamatan? So, first of all, kay God, my gosh, God, super thankful nga na ginaid niya kami dito sa National Trade Fair. 5 days is very exhausting and very challenging, pero apaka worth it. Binigay niya kami hindi naman namin inhangad, pero binigay niya po sa amin. And syempre sa weavers namin, sa farmers, sa whoppers, sa nutters namin, and to our relatives and friends who supported us, nagtulong din sa amin sa engagement sa page namin. Super thankful. And also to the provincial government of Aklan, super thank you dahil isa rin kayo sa dahilan kung asan kami ngayon. And most especially to DTI Aklan. Super thank you. The baby step we have is a big step for you na dinala nyo kami kung asan kami ngayon. And lastly, ma'am, ang inyong closing statement or mensahe sa lahat, sa mga nais pong tumungo mismo sa inyong store or inyong pabrika. Paano po ba or saan po ba at inyo pong mga imbitasyon sa mga tagapakinig natin ngayon? So, ngayon, meron nyo po kami ma-search sa Google Map, Banjolas Piña Weaving. Meron po kaming 2 branch. Sa Balete Aklan at sa Banga Aklan, pwede niyo po puntahan doon. Meron din po kaming processing center na bigay po ng Pilvida po sa amin. So pwede niyo bisitahin para makita niyo paano pong proseso po namin na pagkuha ng hibla ng pinya doon sa dahon. Then meron din po pwede niyo din po kaming abangan sa susunod po namin na trade fair. Susunod po namin trade fair is sa Aklan Day. Pero wala pa pong date ngayon, pero nandun po kami. Pwede nyo kaming bisitahin. At abangan nyo na lang po yung mga post namin sa Facebook and Instagram. Ma'am, may we know sa Panublion, which is the regional trade fair, kasama rin po kayo every pag-organize nito? Yes sir. Sinasama po kami parati ng DTI Aklan. Ayun, so sa mga taga-Iloilo, taga-Capiz, taga-Antique, mabudlayan o magpadulong sa Banga kag sa Balete, you may visit sa Panublion. Hulaton naton ang Panublion kag suportahan ang Bandiola Piña Weaving. Ma'am, for your time information na binigay sa Radyo Pilipinas, for your works and words para sa bayan, maraming salamat po at padayon. Thank you po. There you have it, mga biyan, si Josethel Faith Bandiola, ang General Manager sa Bandiola Piña Weaving sa probinsya sang Aklan nga ginhingadlan nga top seller sa bag-o gid lamang natapos nga DTI Bagong Pilipinas National Trade Fair. Out of more than 300 ka mga MSMEs nga nag-upod sa sining nga aktibidad, mga biyan, ang ila sining nga kumpanya ang ginhingadlan nga may pinakadako nga kita sa nasambit iya nga trade fair. Kanami ka istorya sa nga Bandiola Piña Weaving sa ginbalikan ni Ma'am Jezebel ang ila sila nga story. They did not actually start as a business gid kumbaga sa Piña Weaving. Nagsugod sila sa farming sa panahon sa iya sini nga lolo, tubtob nang isa ka supplier kag subong isa na sa mga taga-supply man sa nga barong Filipiniana nga ginapangita gid sang madamo man naton nga kauturan, especially nga lain gid ya ang kalidad. Kung maghambal kita nga pinya woven nga mga produkto sang Aklan. Ang Aklan, mga biyana, sa ila sining nga pinya ang naka-angkon sang geographical indications. Ini nagapakita, mga biyan, o kung nagapakilala nga ang ilang produkto matutuod gid nga di kalidad. So it gives an assurance sa aton sining nga mga kauturan that the moment you buy sang produkto nga pinya
handloom weaving sang Aklan. Siling naton nga di kalidad gid. Kag pang globally competitive gid ang ila sining nga produkto. Kabay sa aton sini nga mga MSMEs no nga nagasugod pa lang, matandaan ninyo ang nangin mensahe ni Ma'am Jezebel. Tatlo ka mga butang bagay ang inyo sining pagapatihan. Siyempre, numero 1, to trust God, ang pagsalig sa aton sini mahal nga makaako. Second is to trust the process. Apisar nga hindi pa bantog sa umpisa, pero sa consistency naton. O pwede gid nga maging kilala o kung mangin bantog ang aton nga mga produkto. And the last is to trust the product. Dapat kita mismo nga kung kamo mismo nga nagabaligya, ang nagapating okay gid ang inyo sini nga produkto. Kay how can you convince someone to buy kung ikaw mismo doga pang duha-duha kung okay man ba lang imo sini nga baligya. So trust God, trust the process, and trust your product. Nangin dako man nga bahin sa nga ila sini nga journey ang bulig sa nga Department of Trade and Industry. Nangin kabahin nila mga biyan sa pagpasanyog pa sang ila sini nga negosyo. And together with Department of Trade and Industry is the Aklan Provincial Government. O nga nagahatag sa ila sa nga kahigayunan nga mas makilala pa sa bugos nga probinsya sa Aklan kag sa bugos nga rehiyon ang ila sini ginapabugal nga produkto. O sa aton sini nga mga kulturan you can support the Banjola Pinya Weaving for as low as 250 pesos. Pwede ka na makabakal mga biyan sang ila sining accessories with a touch of pinya. At the same time, for as low as 3,000 pesos, may pinya barong or any attire ka na nga posibleng maangkon halin sa ginapabugal nga produkto sa Aklan. Alas 9:41 sa aga. Sa aton nga pagpanumbalik mga biyan, dugang nga mga balita lokal kag balita nasyonal ang aton sining nga pagapatpaton pagkatapos lamang sang pila ka pahanumdom. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Mga kabataan, si Dingdong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, wait lang siguraduhin may takip pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi magbabara yan. O ngayon, alam mo na good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. #panatag ang may alam. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Flight PR 1043
that's us. Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines. Dreaming of love while cruising at high altitudes. Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab. Closer to heaven with 30,000 feet. Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with the new generation. Oo, ang ganda pa naman ng kanta. Leave all your worries as we soar over the clouds. I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky. They'll be shooting stars through time and space. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Ang sumitsit ay pangmangmang, ang sumipol ay panghunghang, ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 9:45 na sa aga. Sa gihapon nagapamatika mo sa pagpakalagad sa programa Balita Issue Kagiban pa. Pabiyan, Cebu ang destinasyon sang aton nga presidente sa mga adlaw sang Webes para sa duha ka magkasunod nga presidential activities. Una sa literacy o kuna una sa itinerary sang Chief Executive ang obrahon nga pagbisita sa Pag-abot Processing Center sa sitio Kawayanan, Barangay Tayo, Liluan, Cebu. Ang Pag-abot Processing Center isa ka pasilidad nga gintukod sa atong gobyerno nga luyag nga mahatagan solusyon ang kinahanglanon sa mga pigado kag vulnerable nga mga kauturan naton. Pila sa mga igapalabot nga serbisyo sang Pag-abot Processing Center ang medical, burial, transportation, food assistance kag iban pa nga emergency relief. Halin diri magadiretso man ang presidente sa inaugurasyon sang Visayas Disaster Resource Center nga nahamtang naman sa Barangay Tingob, Mandawi City nga isa ka disaster response hub nga ginapadalaga naman sang Department of Social Welfare and Development o kun DSWD. Sa iban paraton nga balita, nagpagwa sang mga pahayag ang pila ka mga kongresista gikan sa Iloilo nga ginaangot mga biyan sa sining issue nga kuno nagabaton sang maleta nga may unod nga kwarta halin kay Saldico. Una nga nagpalabot sang iya sining official statement si Congresswoman Jam Baronda. Suno kay Congresswoman Jam hindi na luyag nga magpakigbahin sa mga kabutigan kag sa baylo, mas pilion na lang niya nga magpangamuyo nga mangibabaw ang kamaturan. Suno pa sa kongresista, wala nalakip ang iya pangalan sa anuman nga investigasyon nga ginpatigayon sang Kamara, Senado kag sang Independent Commission for Infrastructure o kun ICI. Ginpaayag naman nga ang iya makita nga nagaisahanon nga rason kung nga nadalahig ang iya nga pangalan sa sining anomalya bangod sa iya koneksyon sa isa ka lokal nga personalidad nga kritikal sa anay administrasyon kag nagabulig sa iya sa lokal nga politika. Apang wala ginpangalanan sang opisyal ang nasambit nga personalidad. Sa katapusan, ginpahayag sang opisyal nga nagasalig siya sa kaalam kag kakayahan sang Ilonggo nga magpatpat kag mag-usisa sa kun ano ang kamatuoran. Samtang
Nagpahayag man sa iya sining official statement si Congresswoman Janet Garin. Fake news again, clearly fabricated and baseless. Who delivered, where and when? Kini ang mga pamangkot ni Iloilo 1st District Representative Janet Garin sa paglakip siyang iyang ngalan sa ginaaligar nga ginahatagan kwarta ni anay Congressman Saldico. Ginsiling niya nga hindi masabat sang kampo ni Attorney Levito Baligod ang iya mga pamangkot bangod peke ining impormasyon kag isa ka patalang. Pagliso ini suno sa kongresista sang matuod nga ma-issue subong kag hindi katingalahan nga ang presscon wala gintambungan sa mga respetado nga media outlet. Alas 9:49 sa aga. Nagahilapit na mga biyan ang pagsugod sa Negros Island Regional Athletic Association meet o kon ang NIRAAMB. Kag kabahin sini mga biyan padayon ang preparasyon sa Bacolod City Government para nga masiguro nga mangin madinalagon ang labing unang paghiwat sang sining regional nga hinampang. Nagsugod naman sa pagbato ng mga student athletes sa Bacolod City Government sang ila sining uniforme kag allowance. Magluwas sa uniform, sapatos kag training gear. Nebloan nga ang kada atleta sa Bacolod City ang kinatagan sang 10,500 pesos nga allowance para sa 7 kadlaw nga hinampang. Ang NIRAAM ang natalana buksan sa Bacolod City sa mabot nga Domingo kag magalawig tubtob Sabado, Marso 7. Hindi ang ginalauman nga pasakupan sang 12 ka delegasyon nga ginalakipan sang Kanlaon, Bayawan, Tanhay, Bais, Dumaguete, Negros Oriental, Siquijor, Gihulngan, Bacolod, Kabangkalan, Silay, kag Negros Occidental. Philippine Standard Time, alas 9:51 sa aga. Sa mga kultura naton nga mga estudyante nga mahilig sa e-poster making, tubtob subong mga daw mahimo pa makapasa sa inyo sa nga entry para sa Philippine Civil Registration Month sang PSA e-poster making contest. Samtang sa mahilig naman sa TikTok, mahimo man makasumite sang inyo entries para sa TikTok Civil Registration Month contest. Check lang ang website kag o ang Facebook page sang PSA Western Visayas para sa dugang nga mga detalye. Alas 9:52 sa aga, way na kita sang oras nga nabilin sa aton sining nga pagpakalagad diri na gilamang kuto mga atong edisyon sa mga adlaw sang Webes, February 26, 2026. Sa ngalan sang akon mga katuwang technical, Mr. Alan Defantes sa studio, kag Mr. John Magallanes sa transmitter. Ako naman ang inyo ng inalaga, JP Hervas. Madamo nga salamat sa inyong pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey.
At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.